Fernandez, mga kababayan eh. Nagpaalam na sa kanyang pwestong inuupuan bilang chair ng TRICOM na ito, mga kababayan, no? Oh, TRICOM na dating Quadcom, mga kababayan. Anya, the end is near. Oh, buti nga sa'yo, Yutering. Sa wakas, mga kababayan, makakapagpahinga na rin ang ating tenga dito sa pinag-yuter ni Dan Fernandez. Panoorin niyo po, ha? Closing na talaga to. Closing na rin yung Oh, aking. graduate na! Hindi lang closing, graduation yan, Yutering. At ang masaya pa dito, mga kababayan, lahat silang leader ng Quadcom dati, ha? Di ba Quadcom apat? Si Dan Fernandez, si Barbers, si Paduano, at si Abante. Kasama na rin yung si Akop, mga kababayan. Vice chairman yun eh. Lahat sila! Graduate na, mga kababayan. Wala na po sila next Congress. Babu! Layas! Chope! Alis dyan! Yutering! Na maalam na po, mga kababayan, oh. Hindi nila na-google, mga kababayan, ang kanilang paglisan dyan sa kanilang pinaghari-harian na committee. Politika. So, Bye-bye! tinatapos ko na po dito. Oh, layas! Kung ano-ano kasing niyuyuter, mga kababayan, ano. The end is near. The end is near. Hindi lang end is near. The end is here. So, allow me to deliver my last speech. No! We will not allow you. Oh, wag na kayo makinig sa mga yuter-yuter niya, mga kababayan. Buti nga. Mamimiss ko kayo lahat. Hindi kami hindi. Nagpakain kami dito, Dan. Sa pag-alis ng mga animal na mga quadcom na yan. Lahat natin mga kasamahan. But ito po, Nagtapos na po ang mga hearing ng tinaguriang House. Pati ang hearing sa TRICOM, mga kababayan, di ba? Nag-evolve sila, TRICOM na lang. O nagtapos na rin. Buti naman walang na contempt na vlogger, mga kababayan, dahil kumalampag sila eh. Early on pa lang, mga kababayan. Nagpakita sila ng puwersa na kaya naming lumaban, kaya namin ito dalhin sa Korte Suprema. Natakot. TRICOM, ang ngayon, pinagsamang natapos komite na. ng Public Order, Public Information at Information and Communication. Kaululan na ito, mga kababayan eh. Anong maidudulot nitong hearing nila ngayon, mga kababayan, na natapos na ang Congress? At kasabay ng pagtatapos ng 19th Congress, mga kababayan, ang lahat ng kanilang ginawa ay back to zero na naman pagdating sa bagong Congress sa 20th, mga kababayan. At ang maganda dito, wala na yung mga ulul na mga taga-Quadcom, mga kababayan, na mga leaders. Graduate na sila, closing na eh. The end is, hindi nga the end is near, the end is here. Technology. Ang pakay daw ng komite, hanapan ng solusyon ang malaking problema ng pagkalat ng fake news sa ating bansa. Unahin nyo si Marcos. Yan sina Claire Castro. Itong mga animal na to, mga kababayan, akala niya, sila lang ang makatotohanan talaga. Sa kanilang mundong ginagalawan, mga kababayan, sila lang ang tama. Yan ang nasa isip nila eh. Baliktad, mga kababayan, sa totoong nangyayari. At sa huling hearing ng komite, merong ilang mga panukalang lumabas na kinababahala naman ng ilan. Halimbawa po, gusto ng Presidential Communications Office na ang gobyerno ang magtatag ng uniform standards na susundan ng social media platforms. Wow! Yung PCO, mga kababayan, headed by, sino ba yun? And then andun din si Claire Castro. Kung yan ang batayan sa pagiging standard, mga kababayang animal. Ano nang standard ang mukhang haharap natin sa mundo? Anong standard ang pinagsasabi nitong mga animal na to? Para labanan ang fake news. Ito pa, ang Madali lang naman yung fake news eh. I-verify. At siguraduhin nyo lang ha, i-define nyo muna kung ano yung fake news. Dapat news talaga. Sino ba nagbibigay ng news? Di ba itong mga bias media? O sila? Sila ang bantayan, mga kababayan. Yan nakikita sa social media, hindi naman yan news. Opinion nila yan eh. Diyan pa lang, mga kababayan, walay na. Walay. PCO at ang DICT gagawa ng memorandum para mag-assign ng mga fact-checkers. Oh, ayan na naman, mga kababayan, mga animal na mga fact-checkers. Inalis tayo ng Facebook eh. Dahil bias. Nagagamit sa politika, sabi ni Mark Zuckerberg. Ngayon sila naman ang gagawa. O tapos selective, mga kababayan. Hindi daw natin dapat ipaubaya sa mga social media platforms na magsagawa ng third-party fact-checking. At ito pang isang panukala ng isang congressman. Ang mga Sino social media congressman? platforms dapat daw kumuha muna ng prangkisa mula po sa Isa na naman kabulukan, mga kababayan. Oh, si Pimentel. Ang ungas na yan. Palibasa, mga kababayan.
na paglumutan na ng panahon. Anong gagawin ninyo kung hindi kukuha ng prangkisa ninyo? Anong utak niyan mga kababayan, no? Prangkisa! Facebook? Sa buong mundo, walang nagre-require ng prangkisa ng government siguro mga kababayan. Pilipinas lang. Sige, paano kung hindi kumuha? Bawal na kami mag-Facebook. Ang mga animal na to mga kababayan. So, bago mag-operate sa Pilipinas. Bakit po maaaring problemado ang ilan sa mga panukalang ito? Ito po. Kung galit kayo sa Facebook, huwag kayong mag-Facebook, mga ungas. Itong mga pulpolitikong ito, mga kababayan, kabugukan ang pinaiiral, mga kababayan. Iiwan at ipaubaya ba natin sa gobyerno ang responsibilidad at ang kapangyarihan na magsabi kung ano ang totoo at ano ang hindi totoo? Hayaan nyo ang mga taong mag-decide at matuto kung paano i-spot yung fake news at paano mag-verify. Katangahan, mga kababayan Katangahan. Simple common sense lang naman, mga kababayan, ang kailangan dyan. Yang mga sinasabi-sabi nilang fake news, palusot lang naman yan, mga kababayan, para busalan ang mga taong magsalita. Dahil iyang nirereklamo nila, opinion, mga kababayan yan ng mga tao. Nag-i-express ng disgusto. Gusto nilang busalan yan. Tapos ayaw nilang mabisto, mga kababayan, na yan talaga ang purpose nila. So sinasabi nilang fake news yan. Kaya pwede nilang parusahan. Ano bang Alam na namin yan, mga animal kayo. problema dyan? Ito na lang. Ang sabi po ng nakaraang administrasyon, hindi totoo ang EJK. Pero ang sabi ng kasalukuyang administrasyon, naging labis naman ang problema ng EJK at hindi na ito papayagan muli. Ganon din po sa issue ng West Philippine Sea. Ang sabi ni Duterte, hindi natin sinuko ang West Kayo ang number one ng mga fake news Ito ang totoong fake news, mga kababayan. Etong mga media, dahil sila ang naglalabas ng news. Kung hindi man fake news, mga kababayan, twisted news. Selective journalism, mas malala po yan, mga kababayan. Dahil alam mo kung ano ang totoo. Pilit mong tinitwist, mga kababayan. Yan ang problema sa inyo. Kayo dapat bantayan. Langaw. Philippine Sea. Ang sabi naman ni Marcos, pinabayaan ng nakaraang administrasyon ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Ganon din po Wow. sa issue ng korupsyon. Bakit hindi nyo i-fact check yan si Marcos? Takot sila, mga kababayan. Pati na rin sa drug case laban kay Laila de Lima. Paano na yung 30,000? Kayong mga taga-media ang laging nagpapakalat niyan, 20,000, 30,000. Bakit 43 lang ang sabi ng ICC? Mga animal na, Yan ang number one fake news, mga kababayan, sa media. Dami daw pinatay si Duterte, tapos ang kinaso 43. Sa loob lamang ng dalawang administrasyon, bumaliktad ang mga definisyon ng katotohanan at ang kasinungalingan. So, aling administrasyon na magsasabi ng totoo at alin ang hindi nagsasabi ng totoo? Ito pa, paano kung ang kritisismo at pagbati ko sa gobyerno ay tawaging fake news ng pamahalaan? Yan nga! Yan nga. Kaya hindi bumabatikos itong mga animal na ito, mga kababayan, dahil sama-sama ng babangag muli Ewan na natin kung anong deal nilang mga animal na to. Sa totoo lamang po, halos